Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itindi mo kay Tulfo. Nangutang na, naloko pa. Yan ang masaklap na nangyari kay Rodrigo Chavez. Lumuwas pa ng Maynila si Rodrigo para magtrabaho bilang gwardiya para mapabilis ang proseso sa kanyang mga papeles. Nabiktima raw siya ng fixer. Ang masaklap, may basbas daw ng mismong manager ng security agency ang hocus-pocus na ito. Si manager, isang retiradong pulis. Pakinggan natin ang reklamo ni Rodrigo. Po yung nangyari kasi sir, nung ang security license ko expire na po, kailangan po pupunta ako sa security academy para ma-renew yun. Yung academy na yan, may ano sila sa Camp Crame. Kaya nung pumunta ako sa Camp Crame para i-renew ko yung security license ko, sa halip na papasok na ako doon sa academy, ang daming mga fixer doon. Hinaharang nila ako. May pinapakita sila ng mga ID na talagang tunay sila, hindi sila fixer, hindi piki ang mga lisensya nila. Yung po nung nagtiwala ako doon, hanggang sa sumama ako. Bigay ka na sa akin ng 1,500 para ma-process to, para madali lang. Nung nangyari, nagbigay ako ng 1,500, nakausap niya yung isa sa nakaupo sa opisina sa Cougar Academy. Tapos nagulat ako, sabi niya, wag dito, doon tayo sa E&J, mas maganda doon. Kausap kami ni Ma'am Ima Villa. Ang sabi ni Ma'am Ima Villa, sabi niya, na-enroll ka ba dito? Sabi ko, opo, ma'am. Tapos nangyari, sabi niya, ano pong pangalan? Sabi ko, yung pangalan, Rodrigo Chavez po. Tapos hanggang sa, sabi niya, sino bang kinontak ninyo? Lalo niyo to, yung si Clemente. Sabi, si Clemente, kusiniro namin yan. Hindi namin yan, dito sa academy. Sabi niya, kusiniro namin yung si Clemente. Sabi ko, hindi lang si Clemente pa, mayroon pang isa, yung si Boy Crame, alias isa pa niyang pangalan, Boy Puslit. Sabi, hindi, mga fixer yan. Tinag-alala na ako. Sabi ko, mga fixer pala yun, paano na yung pira ko? Makakausap natin ngayon si Police Chief Inspector Boots Aseo ng Complaints and Investigation Section ng Security and Investigation Agency sa Camp Crame o SAGSD. Magandang umaga, sir. Magandang umaga din po, sir. Sir, ang daming commissioner dyan sa SAGSD. Ano po? Alam niyo yung ibig sabihin ng commissioner para sa akin? Nangungumisyon sila sa mga fixer na mga bata nila. Bakit po ganun? Hindi natin malinis-linis yung mga fixer na yan sa SAGSD na kahit tagal-tagal ng panahon namamayagpag dyan, sir. Actually po, may effort na po yung chief social ho natin. We have reported this to CIDG po. Tapos for filing of possible complaint po sa mga alleged fixers. At saka tinap na rin po natin yung services ng HSS, yung sa dito po sa nagsisecure sa Crame regarding sa mga fixer na nagkalat po sa tabi-tabi. Tulad ditong nangyari sa reklamo, Chief, pumunta siya sa Crame para magpa-renew ng kanyang lisensya. Ang ginawa ng mga sira na mga, dyan sa SAGSD, mga tarantula na yan, inirefer siya sa security agency, andun na nga siya, sa Crame na siya nagpo-process ng renewal ng lisensya. Pinalabas siya, sinabi, pumunta ka doon sa isang security agency, doon ka humingi ng tulong sa renewal. Bakit po ganun, sir, naman? Po, dapat nga po doon po lang sa legitimate sila na training school po niyan. At magte-training po sila. Regarding sa training po kasi nagkakandak po tayo ng inspection at saka visitation sa different training schools. Okay. Regarding po sa mga ganyan. Isa pa po na problema na nakikita ko rito na dapat ma-address po, yung non-appearance, tanggalin nyo na yan, sir. Alam niyo ibig sabihin na non-appearance? Opo po. Yung mga security agency na malakas po sa inyo dyan sa SAGSD, nag-iimbita sila ng mga gusto maging security guard, kahit na yung bumibili lang ng suka sa tindahan, sabi, gusto mo maging security guard, ako nang kukuha ng lisensya, no, non-appearance, bukas may lisensya ka na habang nagtatrabaho ka na ngayon mismo. Nangyayari po yan. Hindi ba natin mapatigil yan, sir? Yung kabalbalan na yan? Actually po, hindi natin pinapayagan yung mga ganyan. Hindi niya nga pinapayagan, sir, pero nangyayari. Ano pong gagawin niyo para hindi na mangyari yung ganong klaseng kabalbalan, sir? Yung mga ganyan po, tulad po niyang nagre-reklamo po ngayon, pinakamaganda po siguro, magsadya po siya dito sa opisina natin at kunan po natin siya ng formal complaint para makasuhan po natin yung kung sino mang training school na nagtatanggap po ng mga ganyan. Okay, sir, last na. Mawalang galang, Police Chief Inspector. Sa military po, ano po yung rango niyo, sir? Is that Major? Major po, sir. Major.
Sa palagay ko, sir, hindi nyo masosolve itong problema sa pamimix na dyan sa krami. Tanong nyo sa akin, sir, kung bakit. Major kayo, sir, di ba? Yes, sir. May mas mataas pa sa inyo, sir, di ba? May colonel pa at saka may general. Yes, sir. Paano nyo po kakasuhan, huhulihin yung boss nyo na general? Na malay natin, sila pong may basbas sa mga fixer. Paano kaya yun, sir? Palagay Actually nyo. po, itong bago po natin... Siguro dapat, sir, kayo ay general para ka-level nyo yan. Kaya nyo magsampa ng kaso sa kanila. Actually, ito po nga chip po natin, talaga pong, yan pong Mababait. kampanya po niya ngayon na tungkol po sa mga non-appearance ng mga ganyan. Non-appearance. Opo, opo. Sir, anyway, siguro pag-usapan niyo po yan, sabihin niyo tayo namimedya ng mga bossing, kailangan ayusin na natin yung mga kilos natin dahil sobra na po yan talagang problema dyan sa SAGC. Ang masaklap pa nito, sir, yung mga security guard natin na underpaid na, maltrato na sila palagit dahil inaapi ng kanilang mga amo. Tapos, pag sila nag-renew ng lisensya, inaapi pa sila dyan sa SAGC. Sobrang kabalbalan na yan, sir. Ayusin nyo, sir, yung trabaho nyo dyan. Ano, sir? Anyway, kami na po bahala doon sa SG. Tutulungan po namin yan. Kami na pong bahala, okay? Basta't kayo na lang, sir, gawin yung trabaho nyo at itigil nyo na po yung pagpipixer-pixer dyan sa inyong tanggapan. Pakisabihan po yung mga boss nyo, sir. Ano po? Sige po, maraming salamat din po at makakaasa po kayo na aksyonan po natin itong mga to. Yung mga, i-address po natin yung mga problema pong yan. I-address nyo po kay General, sir, at saka kay Colonel. Ano Yes, po? sir, yes, sir. Sige po. Salamat po, Major, sir. Inspector Boots Aseo, magandang tanghali po. Para sa inyong mga reklamo o suggestions sa amin, ipadala po ninyo sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-461-6064. Kambyo naman tayo sa nangyaring demolisyon dyan sa Taguig. Sa kalye nagpalipas ng gabi, ang higit 600 pamilyang dinemolish ang mga bahay sa Lower Bikutan kahapon. Tigil na ang demolisyon pero ongoing pa rin ang clearing operations ng otoridad. Para sa update, may live report si Franz Noguera. Mahigit 80% na nga ng mga bahay dito sa New Lower Bikutan dito sa Taguig ang na-demolish na. Pero di tulad kahapon, mas naging matahimik nga ngayon dahil hindi na nanlaban ang mga residente. Ang ilan sa kanila nagkusa ng magbaklas at maglabas ng kanilang mga gamit. Patuloy nga ang ginagawang operation dito ng mga otoridad o clearing operation dito. Kanina nagkaroon ng konfrontasyon ng ilang mga residente na nabiktima umano ng sindikatong nagre-recruit ng mga nangungupahan dito. Reklamo nila, nalito sila at pinagbayad sila ng lupa na hindi naman daw pala pribado. May ilang umaapila na sana'y palampasin na muna ang Pasko bago sila paalisin. Dahil nga sa labas sila nagpalipas ng gabi, umaambon-ambon dito kaya may ilang mga batang nagkakasakit na. May inihanda naman daw ang napansamantalang masisilungan ng Taguig government na isang covered court para sa mga na-demolish. Handa rin daw silang magbigay ng assistance sa mga gustong bumalik pa ng probinsya. Dito nga ngayon patuloy pa rin ang paghahakot at pagbabaklas sa mga residente dito ng kanilang mga gamit. Dito at lapitan natin ang isa sa kanila, yung mga naghahakot pa nga. Ito si Aling Rosalinda Rodriguez, kanina ay nakausap natin at ngayon nga, ito nga, ano po bang plano nila, ma'am? Ano po ang plano nila ngayon na tuluyan na nga dinimolish ang mga bahay po rito? Hindi ko nga po maano kasi wala na po kaming tirahan. Hiling ko lang po sana na bigyan kami ng kahit konti man lang tirahan kasi wala po talaga kaming matutulugan. Sana'y maawa po si Pangulong Noynoy Aquino po. Kasi halos po dito lahat ay biktima po talaga ng nagre-recruit dito po sa amin. Kaya po simula pa po kahapon hanggang ngayon, wala pa po kaming kain, mabasa at umulan na lang dito pa rin po kami. Kasi wala naman po kaming matutuluyan talaga eh. Wala po kaming pang-opa, wala po kaming pambiling pagkain. Kaya sana po madinig po nila ang aking kahilingan po, sana bigyan kami ng kahit konti man lang ng aming matutuluyan o kahit konti, kahit pamasko man lang po sana sa amin. Dahil po talagang wala na po talaga kaming matutuluyan, wala kaming matutulugan. Sana po maawa siya sa amin po. Lahat dito, may mga bata na nga po dito nagkakasakit. Dahil po sa wala rin pong makakain. Ayun. Ito nga, isa nga si Aling Rosalinda rin sa mga nabiktima ng sindikatong nagpapaupa rito. At bukas nga amin rin inaasahan na tuluyan ng matatapos ang clearing at malilinis na ang mga bahay dito. Salamat, Franz Noguera. Ito naman ang maagang pamasko sa ating mga kapatid. Nagpatupad ng bawas singil sa kuryente ang Energy Regulatory Commission sa Luzon at Mindanao simula ngayong buwan.
34 sentimos kada kilowatt hour ang ibabawas na singil para sa mga electricity users sa Luzon, habang 26 sentimos naman para sa mga nasa Mindanao. 9 na buwang ipapatupad ang bawas singil na yan ng napokor. Ang paglakas ng piso kontra dolyar ang dahilan ng pagbaba ng singil sa kuryente. Unti-unti nang nagsusulputan ang mga nagbebenta ng puto bumbong, lalo na nalalapit na ang umpisa ng simbang gabi. Kumustahin natin ang Christmas negosyo na ito. Mula sa Quezon City, nagbabalita si Trish Roque. Rafi, Amelin, andito tayo ngayon sa labas ng simbahan ng Lourdes sa Quezon City. At syempre, malapit na ang Pasko, malapit na rin ang simbang gabi. At tuwing simbang gabi, alam na natin marami yung mga tindahan ng kakanin sa labas ng simbahan. At ito na nga, unti-unti na nga nagsusulputan itong mga to. At syempre, ang star ng mga kakanin tuwing Pasko ay ang puto bumbong na kinakain natin tuwing simbang gabi. At nandito tayo ngayon sa isang tindahan ng puto bumbong. Kasama natin si Ate Yoli na siyang gumagawa ng puto bumbong. Ginagawa ito, pinaghahalo yung malagkit, saka bigas, tapos ginigiling, tapos ilalagay siya dun sa loob ng bumbong, tapos ayan, iluluto siya, papainitan, tapos kapag umuusok na, yun lang nagsasabing nakaluto na yung nasa loob niya. Tapos yun, itataktak na, tapos ilalagay na yung butter, tapos yung niyog, tapos asukal, yun na, ready to eat na ang puto bumbong. Ayan, kausapin natin si Ate Yoli. Ate Yoli, matagal na ba kayong nagluluto ng puto bumbong? Oo, matagal na. Sa ano pa to magulang namin na nag-umpisa, minana na lang namin to. Yung puhunan ba sa puto bumbong, mura lang o mahal na rin? Mahal na rin kasi lahat tumaas lalo na ang asukal, sobrang taas. Ang malagkit din, napakamahal, 90 ang isang kilo. Hindi ka mukha kumpal dati, 30 lang, 35. Ngayon, 90 ang isang kilo. So magkano yung puhunan para sa mga gusto magnegosyo? Kung gusto mo makapag-negosyo ng ganito, magano ka, 3,000. Kompleto na yun. Lahat ng ingredients? Oo. Gaano ba kamahal na ngayon? Ngayon, ang asukal, 68 na isang kilo. Oo, dati. Dati nasa 40 plus lang siya Ngayon, 68 na. Nakakatubo pa ba kayo? Konti na lang, hindi ka mukha nung dati, medyo malaki ngayon, hindi na masyado. Pero magkano ang isang balot? 10 piso siya pero 3 piraso na ang laman niya. Okay. So ayan, ngayon, syempre, hindi naman pwedeng hindi natin tikman yung puto bumbong, hindi ba? Ate Yoli, meron tayong puto bumbong dyan, di ba, na hinanda. Ayan, o di ba? Ganyan muna yung pinakahuli mula dito sa Quezon City. Kakain muna ako ng puto bumbong. Back to you. Salamat, Trish Roque. Ang susunod nating segment ay ang Kwentanong. Mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Narito ang Kwentanong natin ngayong araw. Rafi, Amelin, sa panahon ng text at email, may nagtetelegrama pa ba ngayon? Oo naman, buhay pa rin ang mga telegrama. Nalaman natin ito dahil sa telegram station na ito sa Roses, Quezon City. At kahit natabunan na ng mga text o email ang dati sikat na imbensyon ni Samuel F.B. Morse noong 1837, may mga kapatid pa rin tayong tumatangkilik sa telegrama. Sino-sino kaya mga ito, Kanyo? Sila yung mga nakatira sa lugar na walang cell site o kuryente. At marami pang ganyang lugar sa Pilipinas, gaya ng binabantayan niya sa telegram station na rin tumanda si Aling Teresita. Meron pa mga telegrama. Nagpapalante mga sa isang araw. Yun nga lang, mas mahal ang telegrama kaysa text. 2 pesos and 40 centavos ang bayad dito kada salita. At karamihan pa rito mga mensahe para sa mga opisina ng gobyerno o korte. Susunod, mga driver ng Kuliglig muling magpoprotesta kontra sa marahas daw na dispersal sa kanila noong Miyerkules. Father just guided At isang aso sa Amerika marunong magdasal? Whenever he asked me to do something. Bahay